So magandang araw po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Itutuloy po natin ang ating ginagawang serye. At I think i-skip na po natin yung ibang mga chapters and ito na po yung second to the last sa ating series dito sa aklat ni Conley Owens, The Dorean Principle. So itutuloy po natin yung chapter 7 at ito po yung part 2, hinati po natin. Ang title po ng chapter 7 ng book na ito is The Greed of Wolves. Bilang review lamang po sa ating pong napag-aralan na sa chapter 7, sa first part po, pinag-aralan po natin yung mga scribes and Pharisees, while pinakita natin na somehow meron silang right understanding doon sa law ng Panginoon, while may addition sila doon sa kanilang application and understanding, pero may mga truth na itinuturo yung mga Pharisees and scribes. Ipinakita natin na yung nagdi-define sa kanilang pagiging false teachers ay hindi lamang doon sa itinuturo nilang mga teachings. In-establish natin using Matthew 7 na ang nagdi-define sa mga false teachers na ito, itong mga scribes and Pharisees, pinakita natin na nagdi-define sa kanila is yung kanilang greed, yung pagiging lover nila sa material gain. And then secondly, tiningnan po natin yung isang bahagi sa Acts patungkol po kay Simon the Magician. Kung maaalala nyo po, nakita ni Simon the Magician yung mga miracles at pagtuturo na ginagawa ng mga apostles, particularly si Peter. At gusto ni Simon the Magician na maging kagaya ni Peter at nilagyan niya ito ng value at binibili niya na turuan siya at magkaroon din siya ng power na magkaroon ng mga miracles na nilalagyan niya ng value yung spiritual things. So itutuloy po natin sa mga ilang cases na ang nagdi-define po talaga sa mga false teachers ay hindi lang yung mga tinuturo nila, hindi lang yung mga teachings na hinahawakan nila, kundi yung kanilang motivation. They are motivated by greed. So sunod po na ating titingnan sa ating pong pagpapatuloy, mayroon po tayong soft copy ng ating handout. Ito po yung mga the Balaamites. Ito po ay ginamit ni Peter and Jude sa kanilang mga letters patungkol po sa mga false teachers at large to Balaam. So these prophets, yung mga prophet ni Balaam, willing to prophesy ill for a price. So yung kanilang prophecy ay nilalagyan nila ng value. So buksan niyo po ang inyong pong mga Biblia at sana kung sino pong unang makakita, pakibasa po sa 2 Peter verses 2 and 3 and then jump po sa verses 14 and 15. 2 Peter chapter 2 verses 2 and 3 and then jump po yung verse 14 and 15. Second Peter, chapter 2, verse 2 to 3. And many will follow their sensuality, and because of them, the way of truth will be blasphemed. And in their greed, they will exploit you with false words. Their condemnation from long ago is not idle, and their destruction is not asleep. Verse 14, they have eyes full of adultery, insatiable for sin. They entice unsteady souls. They have hearts trained in greed, accursed children. Verse 15. Verse 15, forsaking the right way, they have gone astray. They have followed the way of Balaam, the son of Beor,
who loved gain from wrongdoing. So makikita po natin dun sa binasa, ito po ay naipangaral na Deacon Aaron sa kanyang series. Dito po ay makikita natin na yung explicit mentions of greed, na ito yung nagkakarakterize sa mga false teachers na kinategorize nga, they have followed the way of Balaam. So, sabi doon sa verse 15, and then yung verse 3, nandun yung, and verse 14, nandun yung explicit mention na these false teachers were motivated by greed. And then doon sa verse 15, sabi doon, who love gain from wrongdoing. So makikita natin dito na yung word na sensuality and greed ay interconnected, magkakonekta po ito. And even Jude offers a similar description of a false teacher. Sabi ni Jude sa 11, sabi niya, woe to them, for they walk in the way of Cain and abandon themselves for the sake of gain to Balaam's error and perish in Korah's rebellion. So makikita nyo na kinakategorize ni Peter and ni Jude, yung mga false teacher, kay Balaam, kung saan si Balaam ay nagpa-prophesy ng mayroong bayad. At ngayon in the New Covenant, kinakategorize na ng mga apostles, yung mga false teachers, they are motivated by greed. At bilang point po natin, by evoking the name of Balaam, Peter and Jude describe false teachers as primarily motivated by greed. Dito po sa mga text na ipinakita natin, mamaya mas makikita pa natin sa second point, na hindi lamang po one of the characteristics ng isang false teacher ay yung greed, kundi yung greed ang nagdi-define sa isang false teacher. Peter and Jude both use the term sensuality to describe false teachers' pursuit of worldly pleasures. While connected po sa sexual immorality, yung sensuality, pero yung use po ni Peter particularly, na pag-aralan din po natin ito, yung use ng sensuality extends beyond sexual immorality to include material greed. So interconnected po yung sensuality na pwede nating i-connect sa sexual immorality, pero connected rin po yan sa pagiging greedy, sa greed. So yung word na sensuality ay hindi lamang po limited sa sexual immorality, but pertains a pursuit of worldly pleasures. At in our context, yung sensuality po ay bahagi rin po ito ng pagiging greedy. Peter directly connects sensuality with greed, yun yung binasa natin kanina, while Jude links it to Balaam's greed and animalistic impulses. So makikita natin dito na yung broader interpretation ng word na sensuality and greed aligns with the desires of the flesh as violation po ng 10 utos, particularly yung 10th commandment, which unites greed and lust, yung covetousness. So yun po yung pangunahing kasalanan o nagdi-define sa isang false teacher. Peter further emphasizes this connection by identifying Balaam as a son of the flesh. So yung worldly pleasures, ito yung nagdi-define sa mga false teacher, referencing the Hebrew word for flesh in the place of Balaam's father's actual name. So makikita natin po dito from the Old Testament to New Testament as applied by Peter and Jude na yung mga Balaamites or yung mga false teachers, ang main characteristics nila or ang nagdi-define sa kanila sa mga false teacher na ito, ang kanilang motivation is money and greed. So sunod po tayo sa ating second point,
the money lovers. So, whether they represent a single party or not, hindi po natin alam kung sino yung tinutukoy ni Apostle Paul, but Paul depicts the false teachers of the pastoral epistles as lovers of money. So, ina-identify ni Apostle Paul anumang uri ng group na ito, pero yung broader na pwede nating makita na yung mga false teacher ay ina-identify ni Apostle Paul as lovers of money. Makikibasa po sa 1 Timothy 6 verses 3 to 10. If anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ and the teaching that accords with godliness, he is puffed up with conceit and understands nothing. He has an unhealthy craving for controversy and for quarrels about words, which produce envy, dissension, slander, evil suspicions, and constant friction among people who are depraved in mind and deprived of the truth, imagining that godliness is a means of gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we cannot take anything out of the world. But if we have food and clothing, with these we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evils. It is through this craving that some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pangs. Yun, doon na lang. Salamat doon. So makikita nyo po na yung explicit na context, yung immediate context po nung sinabi, yung famous verse din ni Apostle Paul, for the love of money is a root of all sorts of evils. While pwede natin po itong i-apply sa bawat isa sa atin, na maganda pong maging exhortation natin sa bawat isa sa atin yung pagiging mapagmahal sa pera, pero makikita natin dun sa pagbabasa natin na yung immediate context nung 1 Timothy 6 is about false teachers. Dinifine ni Apostle Paul itong mga false teachers na ito. Marami siyang binanggit na mga characteristics. Sila ay nag-slander, marami silang mga ginagawang, sabi doon, envy, strife, evil suspicions. While maraming mga characteristics na ipinakita si Apostle Paul doon sa mga false teachers, pero isa doon is yung godliness daw. Sabi doon, nag-aakala sila na that godliness is a means of great gain. So, makikita po natin dito na while hindi clear kung ano yung itinuturo ng mga false teachers na ito, sabi ni Conley Owens, ano yung origin ng mga false teachers na ito, sabi ni Conley Owens, what is clear from Paul's words in the pastoral epistle is the motivation of false teachers. It is greed. So, hindi natin alam kung ano ba yung explicit na itinuturo ng mga false teachers na ito, pero malinaw yung characteristics ng mga false teacher na ito, at kagaya ng mga Balaamites, ganun din yung understanding ni Apostle Paul, kagaya nila Peter patungkol sa mga Balaamites, ganun din ang understanding ni Apostle Paul, that these false teachers are motivated by greed. Finally, he settles on the assertion that false teachers consider godliness to be a means of gain. So itong mga false teachers na ito, possible, kagaya ng pinakita natin sa mga Pharisees and scribes, possible na may somehow truth, evangelical yung itinuturo nila, pero kung ang understanding nila ay itong pagtuturo nila ay a means of gain or material gain, para kay Apostle Paul, di po para sa akin, kundi para kay Apostle Paul, sila ay makakategorize as false teachers. Again, sabi ni Conley Owens, notably,
Paul phrases his rebuke to address all false teachers. Speaking of any who teach a different doctrine, he may have in mind particular false teachers, but that does not limit the scope of his application, which is put forward as a general rule. The apostle's profile of a false teacher includes the invariable element of greed, that fundamental component that compromises sincere ministry. So makikita nyo po na yung flow of thought or yung theology ni Paul pagdating sa contentment, money, greed ay nagmamanifest po sa lahat ng mga letters. Nakita na po natin sa Korinto, di ba? Dinefine para maiiba ni Apostle Paul yung true apostleship niya at ng kanyang mga kasama sa mga super apostles. Sinabi niya na hindi nila ibinebenta, sabi niya, hindi kami kagaya ng mga super apostles na ikinakalakal, binebenta ang ebanghelyo. So makikita natin na ito pa rin yung point ni Apostle Paul na yung paniningil o pagbibigay ng values, spiritual things, ay sinisira yung sincerity ng ministry. Paul addresses lovers of money, again in 2 Timothy 3:2, describing them as having a superficial godliness. At itong mga false teacher na ito, ay kinumpare nila ito to them to Jannes and Jambres. So Paul highlights greed as a defining trait of false teachers, drawing from Jewish tradition regarding Jannes and Jambres, magicians associated with Pharaoh and apprentices of Balaam. Again, ginamit ulit si Balaam. Figures linked to greed-driven actions. So makikita nyo na nagkakaisa po ng definition ng pagkakarakterize ang mga apostle, si Peter, si Jude, si Apostle Paul, nagkakaisa sila sa pagkakarakterize sa mga false teachers as greedy, mga greedy. So makikita natin dito that serving Pharaoh signifies the pursuit of riches. Di ba, nakita natin kay Moses, pinangaral natin na yung pagsasamba, yung paglilingkod kay Pharaoh, ito ay may kasamang kayamanan. While Balaam's name is synonymous with prophecy, motivated by greed. So this warning about the love of money mirrors Paul's earlier admonitions in 1 Timothy. So, makikita natin po dito na even yung mga circumcision party ay may kasalanan din ng greed. So, Scripture focuses on their motivations, particularly greed, rather than detailing their beliefs. So maganda yung point dito ni Conley Owens na hindi naman dinetail, may part na sinasabi kagaya ni John the Beloved, yung error ng mga false teachers na kinakaharap niya, ito yung mga Gnostic. Pero dito, makikita natin na hindi naman dinetalye kung ano-ano ba yung mga false teaching na itinuturo ng mga false teachers na ito. Pero yung isang defining factor para masipat ng mga mananampalatayang ito kung sino yung mga false teacher, simply dahil sila ay mga greedy people. This approach provides a generalized lesson in a specific context, implying that the traits ascribed to this group, especially greed, apply universally to all false teachers. So maganda po yung point dito ni Conley Owens. Greed is not merely a potential characteristic, but a defining one. Yun yung point natin. Maganda yung sinabi ni Conley Owens. All false teachers are motivated by greed. So yun yung isa niyang yung first sinasabi niya dito. And all teachers motivated by greed are false.
So yun yung pinapakita ni Conley Owens. All false teachers are motivated by greed, and all teachers motivated by greed are false. Regardless kung ano man yung itinuturo nila, kagaya nga ng nakita natin sa Matthew 7, sabi ng mga false teacher, we prophesy in your name. We cast out demons in your name. Alam nila yung theology ng pagkakas ng demon is in the name of the Lord. Alam nila na yung mga miracles and prophecy is nasa power ng Panginoon. Pero anong sinabi ni Jesus sa mga false teachers na ito? I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. So, posible, mabigat na katotohanan na posible na reform ang isang tagapagturo. Hindi lang ako pupunta doon sa mga evangelical and prosperity gospel. Sa context natin, posible na reform yung kanyang teaching, pero siya ay motivated by selfish gain, money, makakategorize po siya as false teachers. Dahil nga sa iniwan na halimbawa ng mga apostles, hindi naman nila dinetali kung ano ba yung mga teachings, pero malinaw that these false teachers are greedy. So pupunta po naman tayo sa mas positive na in contrast dun sa mga false teachers na may connection pa rin sa issue ng greed is yung requirements for the elders. Ano ba yung tinuturo ng mga apostle, particularly ni Apostle Paul, ano yung qualifications ng mga elders? In the New Testament, the qualifications for elders are designed to prevent individuals with improper motives, particularly greedy, from assuming leadership roles within the church. Nakita natin kay Peter na yung characteristic ng mga false teacher ay may sensuality related to sexual immorality and greed. Kinokontrast naman yun ng mga qualifications ng pagiging pastor. Both Paul and Peter emphasize that an elder must not be driven by a love of money or dishonest gain. So malinaw po sa qualification sa 1 Timothy 3, verse 3, Paul specifies that an overseer should not a lover of money. So yun yung mali explicit na tinuturo kung sino ba dapat yung mga magiging pastor, including din ng mga deacon. Ang tinuturo na magiging office bearers ay hindi sila lover of money. Na pinakita rin niya na yung doon sa chapter 6 na binasa natin kanina sa 1 Timothy, na yung mga lovers of money, sila yung mga false teachers. While in Titus, yung sulat ni Apostle Paul kay Titus, he states that an overseer must not be greedy for gain. So makikita nyo po na inuulit-ulit ni Apostle Paul yung isa sa napakahalagang kwalifikasyon ng isang pastor. Hindi siya motivated by greed. Kaya nga po may mga view na kapag ang pastor ay nagkasala sa sexual immorality and money, napakahirap na or imposible na ma-restore siya doon sa office, doon sa pastorate. Dahil nga united yung turo ng mga apostles na yung greediness is ito yung nagde-define sa isang false teacher. Ang point po natin, this emphasis on financial integrity serves as a safeguard against false teachers who are often characterized by their greed and exploitation. So Peter warns that false teachers driven by greed will exploit believers with deceptive words. So possible talaga na magaling magturo ang isang tagapagturo. Pero dahil sa galing niya na magturo, napaka-charismatic niyang mag-explain, napakagaling niya mag-pronounce ng word. At dahil doon, ginagamit niya yung talent niya na yon para mag-gain ng maraming pera. At nangyayari po yan, nakakalungkot. At both
ay may problem, the audience and the teacher. Pero mas malaking may problema na makasalanan is the teacher. Dahil ginagamit niya yung kanyang talent for his selfish gain. By setting high moral standards for church leaders, including the prohibition of greed, the New Testament aims to protect the church from such corrupt influences. Kaya nga po, inuulit-ulit po natin yung point ni Apostle Paul din sa Corinth, kung saan doon sa Corinto, napakaganda ng context ng Corinth, may mga magagaling na mga philosophers, at dahil magaling na mga tagapagturo, at ang kasalanan na umiiral, normal na ginagawa doon sa Corinth ay binabayaran nila yung mga magagaling na tagapagturo. At kaya sinabi ni Apostle Paul na iba siya doon sa mga kinikilalang mga tagapagturo, ano man yung tinuturo nila, pero yung explicit na sinabi ni Apostle Paul, ang pagkakaiba ng sincere ministry ay yung hindi paniningil o pagbabayad sa kanyang ministry or paglalagay ng monetary value sa kanyang ministry. In 1 Peter 5 verse 2, Peter instructs elders to shepherd God's flock willingly and eagerly, not for shameful gain. Paulit-ulit po yung reminder ng mga apostol. Kaya nga di pa pinangaral sa atin din ni Pastor Eli sa kanyang series na yung reward mismo ng ministry ay hindi yung matatanggap niyang monetary support, kundi the reward of the ministry is the ministry itself. Dahil ang Panginoon na nagbibigay ng pangangailangan ng mga ministers. This aligns with the broader New Testament teaching that greed is incompatible with sincere ministry. At kapag ang isang tagapagturo is motivated by greed, yung greediness po na ito, mag-i-express po dyan ng iba't ibang uri ng kasalanan, sensuality, laziness, plagiarism, dahil nga gusto niyang tumaas yung value niya, yung tingin sa kanya ng mga tao, instead na mag-labor siya doon, kukunin na lang niya yung mga preaching ng magagaling na preacher para makita na ganito rin siya kagaling, na siya ay worth it na bayaran ng malaki. Yun yung problema kapag ang isang teacher is motivated by greed. Elder are to serve with pure motives, reflecting genuine eagerness in their pastoral duties. Kaya nga po ina-emphasize ng pulpit natin, ng church natin, na ang sincere ministry, ang sincere pastoral ministry ay hindi lamang yung faithful teaching and preaching. While mahalaga po yun, doon po kinakausap ng mga ministers ang mga tao through their knowledge and intellect. Mahalaga po yun, pero hindi hiwalay ito sa pastoral oversight. Ito yung nagpapakita ng sincerity din. Na kapag bayaran, makikita lang natin na parang mga psychologist yung mga pastor na, di ba ganun, pag magpapa-check up kayo sa mga psychologist, babayaran yun. Nawawala yung sincerity pag ganun. Kaya po, maganda yung book na binabasa ko ngayon na yung title is The Labor of Love. Na magkasama yung preaching at makikita yung sincerity ng pastoral ministry sa kanyang pastoral oversight. Commentary ni Craig Blomberg sa text na ito, sa 1 Peter 5:2, sabi ni Craig Blomberg, at the very least, this passage implies that Christian leaders should not be motivated to minister by the thought of remuneration or any particular level of payment.
I agree doon sa comment ni Craig Bloomberg na yung mga passages na ito, particularly itong sa Peter at doon sa pagpapakita sa mga characteristics ng false teacher, pinapakita dito na yung sincere ministry ay hindi nag-expect ng level, particular level of payment. So bilang conclusion po, doon sa ating mga tiningnan na mga passages, each of these passages we examine regards greed as the telltale characteristic of a false teacher. United po si Apostle Paul, si Apostle Peter, si Apostle Jude, na yung nagka-characterize talaga sa isang false teacher is greed. Wolves are not wolves apart from their ravenous appetite. So to answer our religion, what is the fruit of a false teachers? Their greed. In more concrete demonstrations, it is the acceptance of reciprocity, their exchange of money for of ministry for money. So kung isa-summarize po natin yung ating mga pinag-aralan, i-conclude po natin dito. Dahil next topic is yung historical approach na po natin. Titingnan po natin yung Dorian Principle in its historical context. But to conclude itong series na ito sa biblical teaching na yung reciprocity po ay walang place sa sincere ministry. Kaya po hindi po natin pinapantayan yung labor ng mga ministers. Never po nating mapapantayan ang mga spiritual things. Kaya po, pinapakita natin po ito sa konteksto ng co-labor. Lahat tayo ay mga employee ng ating employer. Hindi po yung church ang employer, kundi ang employer po ay ang Panginoon, kung saan tayo yung mga employee na may magkakaibang ginagawa pero may isang goal. To expand and to advance the kingdom of Christ. Ang iba ay nananalangin, ang iba ay nagso-support monetarily, at ang iba ay nangangaral, pero lahat, ang tawag po dito ay hindi po reciprocity, but co-laborers tayo. Tayo ay mga co-laborers in the kingdom of Christ. Sabi po ni Conley Owens, the New Testament does not merely offer the Dorean principle as a way to honor God in ministry, but additionally as a way of discerning true teachers from false teachers. In a world that has lost this standard, it can hardly function as such. However, if restored, this ethic could operate as intended as a marker of legitimate servants of the Lord. True ministers would be known for freely offering the gospel. False teachers motivated by greed would be recognized by their receipt of reciprocity. Lack of adherence to the Dorean principle would raise a red flag, marking out of wolves among sheep. And this is the problem of reciprocity. This is the air we breathe even in reformed circles. Kaya po, 'di ba pinangaral kanina na yung hindi lang outside yung kalaban ng church, even within ay may kalaban. Ito yung mga false teachings and false teachers. And I believe kaya po nakapasok even in reform ay dahil naging normative practice po yung reciprocity o pagbabigay ng financial value sa spiritual things. And ako po ay may naging person witness sa ganitong kind ng ministry na dahil nga hindi na na-check ng church yung nakikita na reciprocity. At maging ako ay nahulog din sa ganito. Akala ko nung bago ako sa ministry, akala ko normal lang yung humihingi ng laging may bayad. Akala ko normal yun dahil yun yung ginagawa ng marami. But when I studied this Dorean principle, nakita ko yung napaka-liberating niya na ganito pala dapat yung ministeryo. Ito ay nakikita sa co-labor. Hindi siya simpleng career na binabayaran ka, kundi ito ay pagsaserve mo primarily
sa Panginoon. Kaya po tayo mag-skip na dun sa mga chapters, ay inulit-ulit lang naman po ni Conley Owens yung chapters 8 and 9, same point lang po yung binanggit niya. Kaya po tayo ay magja-jump na next lesson po sa chapter 10 when it comes po sa historicity ng issue ng Dorean Principle. So for now po, meron po ba kayong clarification, questions sa ating pong pinag-aralan? Or yung kahit po yung mga una nating natakel na hindi po clear sa inyo, or light bulb, may na-realize po ba kayo na nabago sa inyong understanding? Sige po, question, 2 to 3 questions po. Okay. Thank you. Thank you, Brother Isaac, sa turong. Ano ko lang, ang concern ko lang, doon sa mga churches kasi na binibigyan din yung offering prayer, at mayroon pang mga verses na talagang minomotivate na magbigay sila ng the more you give, the more you bless. So, ito ba'y pwedeng sabihin na implication ng isang church o itong church na ito ay hindi talaga gospel-centered o Christ-centered? Una po, gusto kong i-clarify na hindi po masama yung mag-remind po sa importance ng giving. Ginagawa po natin yon. At yun po yung point ng Dorean Principle. Hindi po natin kinokontra yung pagbibigay. In fact, mas dapat magbigay tayo kung ito pala ay service natin sa Panginoon, hindi directly sa pastor. So dapat mas lalo tayong ma-motivate sa pagbibigay dahil ito ay pinag-aralan natin sa Philippians na yung giving ng Philippian church is a sacrifice acceptable to God. Pinakita doon na mabangong samyo yung giving ng Philippian church, hindi para kay Apostle Paul, kundi directly para sa Panginoon. So kung ganun po yung theology natin, maganda po yun na from time to time ay ma-remind tayo doon kasi tayo po ay nakakalimot. Pag naging routinary na lang yung ginagawa natin, nawawala na yung motivation, yung meaning, bakit ba tayo nagbibigay. So wala pong masama na from time to time mangaral about giving. And I believe na nabanggit ko na rin po ito sa ibang mga sermon na yung giving, sabi ni Mark Jones, how you handle your money. Ito yung nagpo-prove kung ano yung spiritual status mo. So kung yung membership ng church ay madami at marami mga professional pero maliit yung giving, problematic po yung ganung church. So kaya po mahalaga rin na mag-remind po tayo ng giving. But yung pong second answer ko doon is, kung ang context po natin is yung mga prosperity gospel, na ganun po yung ginagawa nila na kahit hindi naman about sa giving yung preaching, kukonek lagi nila sa giving. Possible po sila na makategorize as false teacher dahil itong mga ganitong uri ng mga iglesia is motivated by greed. So kagaya ng pinangit out natin, kung yung isang teacher is motivated by greed, pwede siyang makategorize as false teacher. Ganon rin po ang isang iglesia. Kagaya nung galing po tayo sa ganitong iglesia, isa po tayo ng church na pinanggalingan, Brother Benji. Tatakutin yung mga member na kung kayo hindi magtatayt, kayo ay magnanakaw at magnanakaw ay pupunta sa impyerno. So, ganun yung kanilang motivation. O kaya, magpapaikot ng basket. Kung ano yung kaya nyo i-sacrifice. Naalala ko noon, yung mga relo, yung mga ginto, sinasacrifice nila yon dahil ngayon yung challenge ng preacher. Yes, kung ganun po yung uri ng iglesia, is pwede po natin silang makategorize as false church. Okay, thank you. Sige po, Ate Bing. Sister Bing. Kasi po wala ako doon sa ibang mga ano. Sige niyo. po. Tatanong ko lang kung yung Dorean Principle is only applicable to financial or material things. Thank you po. Doon po sa mga napag-usapan po namin, while hindi na po ito nasama doon sa mga applications nung book,
Pero doon sa mga naging discussion po namin, na-realize po namin na lahat po ng kind ng transaction inside the church is always Dorean, or yung pinag-aralan po namin na triangle principle. Halimbawa po, yung yung submission mo to one another, hindi siya directly submission to one another, kundi yung submission mo, kaya mong mag-submit to one another, yung preach kanina, ay dahil primarily nagsasubmit ka sa Panginoon. Lagi siyang mediated by Christ. Kaya kahit mahirap mag-forgive directly, kaya mong mag-forgive dahil ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng pagpapala. So yung pong triangle principle na hindi direct lagi yung transaction is applicable po sa relationship po inside the church. And pinag-aralan din po namin even sa government, applicable din po yung Dorean principle. Laging may triangle principle na yung nasa gitna ay ang Panginoon. Hindi direct yung transaction ng mga tao. Kagaya po sa police, hindi natin pwedeng bayaran. Halimbawa, nagkaroon tayo ng problema sa daan, hindi natin lalagyan or bibigyan natin yung police. Kundi dahil pinapasweldo sila ng government, hindi natin kailangan bayaran yung mga polis. At tayo, nagtatak sa government. So, ganun po yung principle ng Dorean. Applicable po siya, lalong-lalo na po sa mga relationship inside the church. Hindi lang po doon sa financial support. So, pag ikaw na-uwi sa lisensya mo, ibigay. Ano yun na lang? Huwag ka nang magbibigay sa kanya. Apo. Hindi po pwede yun. Sige po, later na lang po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa aming pag-aaral patungkol po sa Dorean Principle na nakita namin sa series na ito na walang ibang makakatanggap dapat ng glory ay ikaw lamang dahil ikaw ang nagbibigay ng mga pagpapala both spiritual and material. Kaya hindi dapat kami magkaroon ng utang ng loob sa bawat isa, kundi ibigin namin ang bawat isa at makita namin na kami po ay mga co-laborers ng inyo pong kingdom. At pinapakita rin po ng Dorean Principle is yung sincerity po ng ministry ay hindi po reciprocity, kundi ito po ay collaboration in the advancement of your kingdom. Nawa po ay may apply po namin ang mga pinag-aralan namin as a church bilang individual na mananampalataya. Patawarin niyo po kami kung may mga panahon na kami po ay motivated by greed. Naniniwala po kami even po sa kasalanan ng greediness ay mas powerful pa rin po ang Ebanghelyo na mag-heal sa amin at mag-sanctify sa amin. At nawa, makalakad po kami ng naaayon sa inyo pong kalooban. At nakita po rin namin na ang aming mga kaloob, ang aming mga paglilingkod ay mabangong samyo sa inyo. Tinatanggap nyo po sa pamamagitan ng katuwiran ng Panginoong Hesukristo. Kayo lamang po ang mag-glorify sa pag-aaral na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.